po sa lahat. Ayan, handa na po ba tayo? Amen. Kanina pa, kahapon pa. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At bago po tayo magsimula, sige po, at tayo po ay magbatian sa ating mga kapatid sa pananampalataya. O, ginawa natin ng linggo. Ito kung nakaupo dito, kawayan niyo po yung nasa kabila. Sige po, kawayan niyo sila. Hello. At kayo naman nandyan, kawayan niyo rin naman po sila. Ayan. At batiin natin yung mga katabi natin. Good morning. Ayan. God bless you. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa araw na to. Bagamat po, dumadanas na naman ang bansa natin sa sa bagyo, sa kalamidad. Salamat sa Panginoon, dito sa lugar natin ay hindi pa masyadong naramdaman si Pepito. Pero doon po sa Catanduanes, alam ko po, lubog na. Amen. Kaya hindi pa rin tayo lubos na nagsasaya at patuloy pa rin po natin ipanalangin yung bagyo na yan na mas bumilis pa yung kilos niya para mas mabilis po siyang umalis ng ating bansa. Amen. Amen. At mayroon pong mag-birthday this coming week. Bukas, alam ko, bukas na po, November 18, si JJ. Ayan, yung batang si JJ po ay mag-birthday bukas. Sarado uli. Malaki sarado ang Riverside, yung mga bahay nila. Ayan, sarado po. Kung ano uli yung sarado. Bukas ang birthday nito. Ilang taon na si JJ? Dalawa. Sorry, 2 years old. At sa November 21 naman, si Winnie. Kaso wala si Winnie ngayon. At si Nanay Penny. Amen. Ito bukas to. Hindi to sasara. Bukas yung tindahan nila. Bili kayo. Amen. So, yan po. Pag-pray natin yung mga magsa-celebrate ng kanilang birthday. At si Ate Esther po, nakasalukuyang nasa ospital dahil siya po ay inoperahan na doon sa kanyang breast cancer. Pag-pray po natin. Baka may na-miss po ako. Wala na pong mag-birthday this coming week. Wala na. Wala na. Sige po, tayo po ay manalangin na. Nayahan ko po ang lahat na tayo po ay yumuko at makipag-usap sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umaga na to. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo at napakabait mo, Panginoon. Bagamat dumadanas ang bansa na to ng isa na namang matinding kalamidad, patuloy na dalangin namin ang kontrol mo sa aming bansa, O God, na mabilis na pong lumayas, umalis ng bansang Pilipinas, yan pong si Pepito at wala na pong susunod sa kanya. In Jesus' name, Lord God. Salamat po sa panahon. Nawa, O God, abutin mo rin yung mga kababayan namin na talaga pong lubusang naapektuhan ng bagyo na to. Panginoon, at tunay nga, O Diyos, dalangin namin sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Bukas si JJ, Panginoon, sa buhay ng bata na to, patuloy siyang lumaki na may takot sa iyo, patuloy siyang lumaki na may karunungan at mula sa iyo, patuloy siyang lumaki na mayroong pong disiplina, Panginoon. Kaya God, gabayan mo at patuloy yung mismo mga magulang niya, Panginoon. Turuan mo po sila, God, at siya po ay pagpapala ng kanilang pamilya. Kaya Lord, patuloy na ikaw po magpala din sa kanila, ano ba ng kahilingan nila para kay JJ, God. Ganun din, Panginoon, kay Winnie at kay Nanay Penny na magdiriwang ng birthday nila sa November 21. Panginoon, ikaw ang higit na nakakakilala sa kanila. Patuloy na pagpalain mo ang kanilang mga buhay, kagalingan para kay Winnie, hindi na siya masyadong susumpungin ang kanyang epileptic, Panginoon, in Jesus' name. At salamat po sa buhay ni Nanay Penny, Panginoon. Patuloy, Lord, long life, good health, lagi po namin hinihiling po ito. At masayang kaarawan niya sa 21, Lord God. Kung ano man po yung dinanasan ng puso niya, hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob, ano man po yung hinihingi sa iyo, Lord God, hinihiling sa iyo ni Nanay Penny, Panginoon. Kaya God, alam namin na pasasayahin mo silang lahat on their very special day, Lord God. Ganon din si Esther na nasa hospital ngayon, Panginoon. Nawa, patuloy na ikaw po yung maging kalakasan niya. And thank you, Lord God. Kay-claim na po namin yung successful operation niya doon sa kanyang breast cancer in Jesus' name, Lord God. Salamat po ng marami at sa bawat isa sa amin na narito, patuloy na maitaas ka namin
malwalhati ka namin, maibigay namin ang nararapat na pagsamba sa iyo. Simula pa kanina, O Diyos, nawa nagalak ka na po at patuloy na nagagalak ka. Paano ka namin pinupurin, sinasamba, pinasasalamatan sa aming mga buhay. Kaya Lord, ang banal na Espiritu mo, ang siyang kasama namin, maitaas ka namin, Panginoon. In all the things that we do, we give you glory. In Jesus' name, Amen! Amen! Amen. Kung nasusundan niyo po yung pag-aaral natin, ay tinatapos natin yung 5 solas. Kasama po yung sa mga midweek services natin. Amen? Ano yung una? Soli Deo Gloria. Anong ibig sabihin ng Soli Deo Gloria? To God be the glory. Amen? Or glory to God alone. Amen. So, yan po yung una, Soli Deo Gloria. Ang pangalawa, tinuro naman ni Sister Tess, Sola Gracia. Ano po yun? By grace alone. Amen. At ang pangatlo po, ang pangatlo natin ay yung Sola Scriptura. Ano pong ibig sabihin ng Sola Scriptura? Scripture alone. Amen. At noong Miyerkules, tinuro po sa atin ni Ate Kate, Sola Fide. Ano po yung Sola Fide? By faith alone. So mga Latin word po yun at sinasabi po natin yung kahulugan at hindi na po natin iisa-isahin uli kung ano yung mga tinuro doon dahil po naituro na yan. Ngayon po yung panghuling solas natin, hindi siya nangangahulugang panghuli, ay in order po ito. Hindi po, wala pong order itong 5 solas na to na tinuturo po natin. So ito po panghuli na ituturo natin doon sa 5 solas ay yung Solus Christus. Yan. Solus Christus, ang ibig sabihin, in Christ alone. So, lahat po ng pinag-aaralan natin, nakahulugan ng 5 solas na yon ay meron po siyang alone because they stand alone. Kung ano man yung mga 5 solas na kahulugan na yon, they stand alone. Wala po silang ibang kailangan. Kayang-kaya na po nila. Kaya sa umaga na to, ang pag-aaralan po natin ay Solus Christus na ang ibig sabihin in Christ alone. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts or sa Gawa 4:12. Gawa po. Ayan. Alam ko, handa na kayong lahat at kayo po ay meron ng mga Biblia. Tama? Gawa 4:12. Nakita niyo na po? Ayan, kung nakita na po natin, sabay-sabay po natin basahin. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Patuloy na binibigyan mo ng kaliwanagan, O Diyos, ang iyong mga salita sa araw na to. Ang kapahayagan mo, Panginoon, ay magibabaw sa bawat isa at sa lahat ng mga nakakapakinig sa oras na to. In Jesus' name, Amen. Sabi po dito sa ating verse, sa pinag-aaralan o pag-aaralan, Acts chapter 4, verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan daw ang alin? Ano yung matatagpuan natin kay Jesucristo? Kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Saan kaligtasan? Anong kaligtasan ang kailangan ng tao? Di ba? Pag tinanong po tayo, ngayong ding oras na to, kapag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit, sa impyerno, kayang sagutin? Amen? Pero dapat, alam natin ang sagot at alam natin ang ating patutunguhan. Amen. Kaya po tayo nakikinig ng salita, kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. So sa umaga na to, ulitin natin, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kapatid, kung hanggang ngayon hindi mo alam kung saan ka patungo, pagkatapos ng buhay mo dito sa lupa, kailangan mag-isip-isip na po tayo. At binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga sarili, hindi ang Diyos. Ang Diyos, wala na siyang kailangan. Amen.
Ang Diyos po, wala na siyang kailangan. Sino may kailangan? Tayo. Sinong dapat maligtas? Tayo. At saan natin gustong mapunta? Siyempre sa piling ng Diyos. At kung gusto natin mapunta sa piling ng Diyos, kanino ka lalapit? Kay Jesucristo. That's why in Christ alone, solus Christus. Walang ibang formula. Wala yung kay Kristo tapos mabuting gawa, kay Kristo tapos ganito. Wala po. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang ating kaligtasan. Talaga ba? Sa pang verse makikita yan? Bukod sa Acts chapter 4 verse 12. John 14 verse 6. Amen? Na-memorize na po natin lahat. Ano sinasabi sa 1? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makararating sa Ama sa pamamagitan ko. Amen? Maliwanag po na sinasabi, wala pong ibang daan. Walang dating daan, walang bagong daan. Ito ang tunay na daan kay Jesucristo. Lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. Siyempre, pag magtatanong tayo rito, sino gustong maligtas? Asang kamay? Sino gustong maligtas? Siyempre tayong lahat. Amen. Kaya lang, kung ginugusto nating maligtas, meron po tayo dapat ginagawa. Tayo ay nabubuhay sa ating pananampalataya. At alam natin paano mabuhay sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Diyos. Sino ba si Kristo? Bakit sa Kanya lamang, sa pamamagitan niya lamang, tayo ay maliligtas? Who is Jesus Christ? Sino si Jesucristo? Kilala niyo na ba si Jesucristo? Si Jesucristo yung nagpapako sa krus. Maaaring yun ang isagot ninyo. Tama po ba? Pero sino si Jesus Christ? Si Jesus Christ lang naman ang nag-fulfill ng salvation. Amen. Siya lang naman ang napako sa krus. Uulitin ko yung sinabi ko nung linggo. Maraming nagpapapako sa krus taon-taon. Pero yung mga nagpapapako sa krus na yun, sila po ay hindi malinis. Sila po ay makasalanan na katulad natin. Amen. Ang tanging makapagliligtas sa atin sa poot ng Diyos ay ang isang malinis na dugo. At yun ay ang dugo ni Jesucristo. Kaya si Jesus Christ, yung nag-fulfill ng salvation, He is also a perfect man. Perfect siya kasi wala siyang nagkamali ba siya? Nagkasala ba siya? Malinis na siya. Amen? He is a perfect God. Wala na tayong masasabi sa Kanya bilang Diyos. Amen? And He is a perfect ruler. Yan si Jesus Christ. At kung kayo po ay nakapag-training na, tinalakay din yan doon ng mabuti, specifically, pinapakilalang mabuti, sino? Si Jesus Christ. At yung mga nabanggit ko, yun na po yun. Pero mas tinatalakay siya sa training. Amen. Tayo namang mga tao, sino naman tayo? Alam po ba natin ang ating kalalagayan? Amen? Kilala po ba natin ang ating mga sarili? Maaaring sagot nyo, syempre, oo. Kilala ko yung sarili ko. Alam mo ba ang iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos? Alam po ba natin ano ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos? Alam po ba natin kung anong stand natin ngayon sa harapan ng Diyos? Alam niyo ba yung sagot? Ano ang kalagayan mo ngayon sa harapan ng Diyos? Anong stand mo ngayon sa harapan ng Diyos? Amen? No? Dapat alam natin. Punta po tayo sa Efeso 2. Simulan po natin sa 1. Ephesians chapter 2, verses 1 to 3. Babasahin po natin. Ito po yung ating desperadong kalagayan bilang mga tao. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Yung sinasabing patay dito, hindi po literal na patay. Amen? Patay ang mga spirito. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritu naghahari sa mga taong suwain. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa pita lang naman at
at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Nakita po natin, sa natural na kalagayan natin, yung original na kalagayan po natin, eto po tayo naon. Anong makikita natin? No, sa verse 1, tayo po ay mga makasalanan. Tayo po ay mga gumagawa ng kasamaan. Tayo po ay gumagawa ng mga kamalian. Sa isang araw, hindi ka nagkakamali. Kahit ngayon, di mo ba? Hindi mo pwede sabihin na sa isang araw, hindi ka nagkakaroon ng kasalanan. Pero ito po ang desperadong kalagayan nating mga tao. Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay, gumagawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Ano pa yung mababasa natin dito sa binasa nating tatlong verse? Doon sa verse 2, tayo ay sumusunod noon sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Amen? Ayan o, sabi dyan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. So yung kung ano man yung tinatakbo ng sanlibutan ito, noon ay sinusunod ng mga tao. Ito po yung desperadong kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Amen. Ano ba makikita natin dyan? Sabi sa verse 2, tayo ay napailalim sa prinsipe ng kasamaan. Nakikita niyo po ba yung binabasa natin at pinag-aaralan natin? Doon din sa Ephesians chapter 2. Nakita niyo po, tayo ay napasailalim sa prinsipe ng kasamaan. Sinusunod na natin yung sanlibutan, napasailalim pa tayo sa prinsipe ng kasamaan. At panghuli, tayo ay kinapopuotan ng Diyos. Amen. Dahil po sa ating mga pagsalangsang, dahil po sa ating mga pagkakasala, dahil po sa ating mga pagkakamali. Sa lahat ng iyon, ganun po ang kalalagayan natin noon. Noong hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang ating Hari, Diyos at tagapagligtas. Ganito po tayo noon. Naunawaan po ba natin sino tayo sa harapan ng Diyos? Na dapat sana, dahil tayo kinapupuotan ng Diyos, dapat sana tayo ang sasalo ng poot ng Diyos. Tayo ang tatanggap ng parusa ng Diyos, pero hindi yun nangyari. Hindi tayo ang sumalo, hindi tayo ang tumanggap ng parusa ng Diyos. Sino tumanggap at sumalo ng parusa at poot ng Diyos? Sino? Si Jesucristo. Yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, sinalo niya lahat ng poot, sinalo niya yung mga parusa na dapat sana tayo ang tatanggap, siya po ang tumanggap. Kaya wala na tayong kakailanganin gawin pa, kundi manampalataya sa ating Panginoong Hesus upang magkamit po tayo ng kaligtasan. Wala tayong ibang kailangan sa ating buhay. Gusto mo mabago ang buhay mo, kanino ka lalapit? Kay Jesucristo. Solus Christus, in Christ alone. Walang ibang pangalan na ibinigay sa ibabaw ng langit katulad ng binasa natin dito sa Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan na ibinigay sa ating mga tao sa ikaliligtas natin, kundi pangalan ni Jesucristo. Maliwanag po? Naiintindihan ninyo? O masyado kayong distracted? Parang distracted kayo eh. Amen? Dalangin ko, nakukuha nyo yung pinag-uusapan natin, no? Kahit po kasi matagal ng Kristiyano, maaaring hindi pa ito nauunawaan. Kaya binabalik-balikan po natin. Amen. Kanina sabi natin, sino ba si Jesus? Bakit si Jesus lang sapat-sapat na? Amen. Ano ba yung mga ginawa ni Jesus? Marami po, katulad na ng nabanggit ko, yung mga general answers na nabanggit ko kanina. Pero itong mga bagay na to na ginawa ni Jesucristo, siya lang ang makagagawa nun, wala nang iba pa. Amen. Only Jesus
can do all those things. Ano yun? Number 1, the redemption through Christ's incarnation. Romans 3:23 to 26. Buksan po natin. Roma 3:23 hanggang 26 sa Roma. Sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya sino? Ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Amen. Yung ginawa ni Jesus sa krus para sa lahat ng tao yun. Amen? Pero sino yung maliligtas? Lahat ng nananalig. Sino yung mapapawalang sala? Lahat ng nananalig kay Jesucristo. At kung ikaw ay nananalig kay Jesus, ikaw ay susunod kay Jesus. Ikaw ay mamumuhay ayon sa pananampalataya mo kay Jesus. Kasi uulitin ko, hindi porke sinabing nananalig naman ako kay Jesus Christ, hindi po yun mababaw na kahulugan na kilala mo lang si Jesus Christ. It must be seen in our lives na ikaw nga ay talagang sumusunod at nananalig kay Kristo. Hindi yung kung kailan mo lang gusto, ay ngayon okay ang pakiramdam ko, susunod ako sa Diyos. Aaten ako. Ngayon hindi okay ang pakiramdam ko, hindi ako susunod sa Diyos. Amen? Nakukuha po ninyo ang buhay ng isang tunay na nananalig kay Kristo. Ano man ang sitwasyon niya, sasambahin niya ang Diyos. Bibigyan niya ng prioridad ang pagsamba niya sa kanyang Diyos na kanyang tagapagligtas. Naunawaan po natin ito? No? Hindi ito ang pagsamba sa Diyos, hindi nakaayon sa emosyon mo, kung masaya ka ba o malungkot ka ba. Hindi rin yan nakabase kung marami ka bang problema o wala kang problema. Hindi rin yan nakabase kung may sakit ka o wala kang sakit. Sa ginawa ng Diyos, alam niyo po ba, dapat na parang, alam mo yung ganito, tuwang-tuwa dapat ang mga nananalig kay Kristo dahil sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Dapat very grateful po tayo, very thankful po tayo para ipakita mo na talagang nagpapasalamat ka sa Diyos, sinusunod mo ang Diyos, ginagawa mo yung gusto ng Diyos, nilalayuan mo yung ayaw ng Diyos, nauunawaan po ninyo. Sa sobrang grateful mo sa Panginoong Jesus, talagang pinagsusumikapan mo na sumunod sa Diyos kasi niligtas ka niya. Kasi pinili ka niya. Kasi tinawag ka niya. Amen. Nakita po natin to, no? Philippians 2:6-7. Sabi po rito sa Pilipos 2:6-7. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Lahat ng ito ginawa ni Jesucristo. Pinanganak siya saan? Sa private hospital? Hindi. Sa isang sabsaban. Sabi rito, kusa niyang binitawan ang karapatan niya bilang Diyos. Ako na po yung nagdugtong kasi yun yung ibig sabihin nun, ha? At namuhay na isang isang alipin.
Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao katulad natin. Sabi, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Dahil siya ay nagkatawang tao. Iba po yung nagkatawang tao na siya ay tao. Amen po ba mga kapatid? So nakita nyo, wala ibang makagagawa nito kung hindi si Jesucristo lamang. Sino ang ipagbubuntis ng isang dalaga? Tayo ba nung pinagbuntis tayo ng magulang natin, dalaga ba yung nanay natin nung pinagbuntis tayo? Diba hindi? O tayo mga nanganak na. Yung mga anak ba natin sa liya na nabuntis tayo, pero dalaga pa rin tayo? Hindi. Nakukuha niyo po yung very big difference. Kung gaano kalinis ang Diyos, kung gaano ka-perfecto at kabanal ang Diyos, pero ginawa niya ang lahat ng ito, sabi nga, siya ay naging alipin para kanino? Para sa atin. Binaba niya yung pagiging Diyos niya para sa atin. Naano niyo po ba yun? Na-absorb ba ng kaisipan natin yan? Kung anong ginawa ng Diyos, kung anong ginawa ni Jesucristo sa atin, tapos hindi lang natin siya papansinin, hindi lang siya papansinin ng mga tao, hindi umalubos na nakakalungkot. Kung anong ginawa ng Diyos para sa mga anak niya, para sa mga tao, tapos hindi lang siya pinapansin. Papansinin pag gusto pansinin, pag ayaw pansinin, ano ba? Tama? Amen. Ganun kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Gano'n kalaki yung pagmamahal natin sa Diyos? Sagutin natin yan sa mga sarili natin. Talaga ba mahal natin ang Diyos? O mahal lang natin ang ating mga sarili? Gusto lang natin maligtas, yes. Kailangan ibigay ng Diyos tong kaligtasan na to. Parang ganyan pa tayo, no? Tayo pa yung malakas ang loob. Nasabihin nyo, kailangan ibigay ng Diyos tong kaligtasan na to. Eh, ginagawa mo ba yung dapat para ikaw ay maligtas? Ang tanong, ginagawa mo ba yung nararapat para ikaw ay maligtas? Pero sa bandang huli, hahanapin ng tao, gusto ng tao siya ay maligtas. Pero hindi nila ginagawa yung dapat para sila ay maligtas. Nakita nyo napaka-unfair? Sino unfair? Unfair ba ang Diyos? Hindi. Sino unfair? Tayo. Napaka-unfair natin sa Diyos. Gusto natin ang mabubuting bagay. Gusto natin ang pagpapala. Gusto natin lahat ng magagandang bagay na mangyari sa ating buhay. Managana tayo ng saganang-sagana dito sa lupa na to. Gusto natin lahat yan. Eh, ginagawa mo ba yung gusto ng Diyos? Ginagawa ba natin yung gusto ng Diyos? Hindi ba ginagawa po natin ay kung ano gusto natin? Tama? Mas malamang pa rin kung ano yung gusto natin, yun yung ginagawa natin. Kung ano yung kinasisiyan ng laman natin, katulad sa Efeso na binasa natin kanina, na tayo sumusunod sa pita ng ating laman. Ganun po ang ginagawa nating mga tao kahit pa sinasabi niya na siya ay mananampalataya na. Hindi mo ba nakakahiya? Nakakahiya sa harapan ng Diyos. Ang dami nating hinahanap sa Diyos. Pag nag-pray tayo, dapat sagutin ng Diyos itong panalangin ko na to. Pinipilipit natin ang Diyos sa gusto natin na mangyari doon sa pinapanalangin natin. Doon po tayo magaling pag nanghihingi. Amen? Doon tayo magaling pag nanghihingi sa Diyos. Eh yung pagpagbibigay sa Diyos, magaling pa rin po kaya tayo? Ano binibigay natin sa Diyos? Anong iniaalay natin sa Diyos? Nakatitiyak ba tayo nung inalay natin ang ating mga sarili, katanggap-tanggap sa Diyos? Alalahanin natin, ano ang karapat-dapat na pagsamba na nararapat sa Diyos? Balik-balikan po natin ang Romans 12 verse 1. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Hindi sapat yung nandito yung presensya mo, nandito yung katawan mo, but you're not offering your lives as holy and acceptable to God.
Amen. Baka nami-misinterpret po natin yung ating verse. Sa una pa lang yun, mga kapatid, punong-puno na. Punong-puno na po tayo dapat ng pasasalamat sa ating Diyos. Pangalawa, the great exchange. 2 Corinthians 5:21. Dalawang Korinto. Kabanata 5. Talata 21. Sabi ko dito, verse 21. Nakita niyo na po? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na ano? Makasalanan, upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. That's why it was called the Great Exchange. Yung kalagayan ng Diyos, pinagpalit niya para maging maganda at mabuti ang kalagayan natin. Nakuha po ninyo to? Sabi rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na ano? Makasalanan. Siya yung naging makasalanan. Siya yung binilang na makasalanan para tayo ay ano? Mapabanal, mapalinis sa harapan ng ating Diyos. Sino makagagawang tao na ito? Meron bang tao makagagawa nito? Itong the great exchange na ito? Wala. Kahit pinakamagaling na preacher, wala. Hindi ito. Hindi niya ito kaya gawin. Only Jesus Christ can do this thing. Bakit? Kasi siya lang yung banal na kayang ipagpalit yung kalagayan niya. Nakikita niyo po ba? Yung malinis sa marumi, pinagpalit. Amen. Pero kung hindi siya Diyos, marumi-marumi, meron bang pagbabago sa pagpapalit? Marumi-marumi, may pagbabago sa pagpapalit? Wala, di ba? Naano niyo po ba yung gusto kong sabihin? No? Kung kapwa rin marumi, yung ipagpapalit sa marumi katulad natin, anong great exchange doon? Wala. Pareho na lang kayo nagdumihan. Nagkalatan pa tayo ng dumi. Naano niyo po? Pero malinis, marumi. Kaya nga, the great exchange, napakalinis, hindi po basta malinis, napakalinis, walang bahid. Walang bahid kasamaan. Pinagpalit niya, kahit siya na yung maging putik, para ano, malinis lang tayo. Para ano, para tayo lang ay maging, ano sabi rito? Mapabanal sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi, we must live by faith. Bakit? Pinabanal na tayo sa harapan ng Diyos eh. Anong gagawin? Sasapamuhay na lang. I-implement mo na lang. Pinabanal ka na ng Diyos. Nilinis na tayo ng Diyos. Isasapamuhay na lang po natin. Naintindihan po natin ito? Amen? No? At walang ibang makapagbibigay ng pagpapalit ng ganon kung hindi si Jesucristo lang. Pangatlo, the sacrifice, Hebrew 9:11-14, Hebreo, chapter 9, verses 11-14 po. Sabi po rito, pakikalabit niyo yung katabi niyo, baka tulog na. Kalabitin nyo. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Nakita niyo po ito? Hindi tugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Amen? So, nagsakripisyo po ang ating Diyos. Ayan, ang sabi po rito, minsan lang pumasok si Jesucristo sa dakong kabanal-banalan at iyon ay sapat na.
Meron pa ba tayong dapat gawin? Wala na. Sapat na. Ano lang ulit gagawin mo? Manampalataya ka, kapatid. Yung pananampalataya, ang kasunod nun ay pagsunod ng iyong buhay sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Kasi kung talagang nananalig ka, sasapamuhin mo yung mga salitang natututunan mo, napakinggan mo, napag-aralan mo. Isa sa buhay mo yun. Hanggang sa ikaw ay susunod, magkakaroon ka na ng mga bunga ng banal na spirito. Kaya ka nakagagawa na ng mga mabubuting bagay dahil bunga yon ng iyong pananalig, bunga yon ng pagsunod mo sa Diyos. Naintindihan po natin? Kasi sapat na kung anong ginawa ni Jesucristo na binasa natin naman dito sa Hebreo ay sapat na yon. Yung dugo niya ay sapat na rin sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Wala na po tayong ibang gagawin. Kaya nga, solus Christus siya lang, sapat-sapat na, no other formula. Only Jesus Christ. Kasi sa iba po, meron pa silang mga kasama. Si Jesus, si Mary, and then good deeds. Sa akin hindi, only Jesus Christ. Kasi kung talagang ikaw ay tunay na sumusunod kay Kristo, everything else will follow. Gagawin mo lahat ng bagay na ginugusto ni Jesucristo. Naunawaan po natin? Kaya sapat na siya. Wala na ibang mga bagay. Ba't mo tutugtungan ng good deeds? Susunod ka kay Kristo, gagawa ka ng good deeds. Naano niyo po? Kung sumusunod ka kay Kristo, gagawa ka ng mabubuting bagay. Kung sumusunod ka kay Kristo, lalabas sa buhay mo yung mabubuting bagay. Magiging evident sa buhay mo yung mga bunga ng banal na spirito. Bakit? Sumusunod ka kasi kay Kristo. Dahil nangungusap sa'yo ang banal na spirito. At pinakikinggan mo yung banal na spirito sa iyong buhay. Kasi magkaiba rin naman yung pinakikinggan mo, tsaka kasi hindi mo naman naman pinakikinggan. Maaaring nangungusap ang banal na spirito sa inyo, pero kung pinagmamatigasan niyo naman yung puso niyo, wala din po yun. Tandaan po natin, hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Kung tutuusin, pwede. Bakit hindi? Siya yung Diyos Dinikha niya nga lang tayo Nakuha nyo? Kung tutuusin, pwede niyang gawin. Yung gusto niyang ikilos natin, yung gusto niyang isipin natin, pwede niya pong gawin yan. Nilikha ka lang Nakikita niyo yung mga inventor? Yung mga nag-iimbento ng mga bagay-bagay. Hindi ba ini-invento nila ang isang bagay ayon sa nais nilang igalaw ng isang bagay na to? Nakukuha nyo? So nagagawa nila yun kasi nilikha lang nila yun Tayo pwede rin gawin ng Diyos yun. Amen. Kita nyo nga si Paraon, gusto niyang patigasin ang puso, napatigas yan. Kung gusto niyang palambutin ang puso, mapapalambot niya. Sabi dito na daw ay malalim. Nakukuha niyo ba kung sino yung Diyos natin? Amen. Kung gusto ka niyang pagpalain, pagpapalain ka yan. Amen. So kung ano gusto niya, pwedeng mangyari sa atin. Bakit? Nilikha lang niya tayo Ano naging bunga ng katigasan ng ulo ng mga Israelita? Balikan lang po natin. Anong naging bunga ng katigasan ng ulo ng mga Israelita noon nung inialis sila sa Egypto? Di ba ang titigas ng ulo po nila? Although, yes, we can justify bakit sila reklamador, pero matitigas po ang ulo nila. Anong naging bunga ng katigasan ng ulo nila? Napakarami, di ba? Imbes na madali lang yung paglalakbay nila, inabot sila ng ilang taon? 40 years. Ganon. Amen. Dahil ang titigas ng ulo nila. At marami sa kanila hindi nakapasok doon sa tinatawag na Promised Land. Kasama na si Moises. Sa kagagawan din nila yun Dahil sa tigas ng ulo ng mga Israelita. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, malambot ba ulo ko? Amen? Malambot ba ulo ko para sumunod sa Diyos? O katulad din ako ng mga Israelita noon, na matigas ang ulo, reklamo ng reklamo, ang daming reklamo, pero ayaw naman sumunod sa Diyos.
Alam niyo yung mga mareklamo, sila yung ayaw sumunod sa Diyos. Ang dami nire-reklamo. Ibig sabihin, ayaw lang nilang sumunod sa Diyos. So, kita niyo yung sakripisyong ginawa ng ating Diyos, sarili niya pong dugo. Kasi namatay siya. Amen? Namatay po si Jesucristo. Literal na namatay siya, yung katawang lupa niya. At sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay na uli. At yun ang ikaapat, the resurrection and intercession of our Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 7, verse 25. Doon lang po ulit sa Hebreo 7:25. Sabi po rito, dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat. Tingnan niyo po ito mabuti. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas. Sino? Ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Maliwanag, nabasa po natin, ang sabi rito, dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat. Sabi ba ang lahat ng tao? Ha? Ang lahat ng tao ba, mga kapatid? Hindi. Sino lang? Ang lahat ng... Amen. Kailangan maliwanag yun. Baka magtuturo kayo, lahat ng tao maliligtas. Kayo po ay isa ng bulaan. Ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Baka tinuturo nyo yan, sinasabi nyo sa mga tao, makuha nyo lang sila. Kayo po ay magiging isang bulaan. Dahil maliwanag po sinasabi sa Biblia, John 1:12, sino lang ang anak ng Diyos yung nananalig sa Kanya? Sino lang ang sabi rito, yung sa verse 25, sino lang yung lubusang maliligtas? Lahat ng lumalapit sa Kanya. Ano yung lumalapit? Basta lumalapit? Amen. Ito yung sinasabi ko. You do not take the word very lightly. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi ko rin sinabi rito, lumapit lang naman pala eh. Sige, lalapit ako. Kasi ang mga tao masyadong pilosopo. Ano po? Sabi, lalapit lang pala eh, nilalapit ako. Pero yung buhay niya, hindi mo makikita hindi mo makikitaan ng pagbabago na tulad siyang nananalig sa Diyos. Amen? Kasi kung tunay na lumalapit ang isang tao, inuulit-ulit ko, yan po ay may pruweba. Yan po ay makikita sa buhay ng isang tao. Yan po ay magkakaroon ng bunga sa iyo. Kaya nga meron tayong tinatawag doon sa training natin, evidence of salvation. Napag-aralan niyo po ba yun? Yung evidence of salvation, yung nakatapos na sa book 1. Amen? So ito po yung sinasabi natin dito. Hindi lahat maliligtas. Kasi hindi lahat ng tao lumalapit sa Diyos. Uulitin ko, yung lumalapit na salita, hindi siya basta lumalapit. Amen? Hindi siya basta lumalapit. Alam na po natin anong ibig sabihin nito. Dapat nakikita sa buhay natin na tayo ay sumusunod sa Diyos, na tayo nabubuhay sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, na inuuna natin ang Diyos, na binibigyan natin ng oras at panahon ng ating Diyos, na inaayawan natin ano ang ayaw ng ating Panginoong Hesus, inaayawan natin. Anong kinasusuklaman ng Diyos? Kinasusuklaman natin. Amen. Mga kapatid, bakit? Nilinis na tayo. Alam niyo, paningin sa atin ng Diyos, banal. Kasi nga, the great exchange. Ngayon, paano makapangyayari na makapamumuhay ka ng may kabanalan? Ikaw pa rin yung susi. Tayo pa rin yung susi. Kasi palagi po, ang nagdidesisyon sa ating mga sarili, tayo pa rin. Tama? Kahit kung naririnig natin ang mga salita ng Diyos, paglabas nyo rito, kayo pa rin ang magdidesisyon.
desisyon. Susundin niyo ba yung inyong napag-aralan na salita ng Diyos o hindi? Isasapakuhay niyo ba ang mga salita na papag-aralan ninyo o hindi? Susunod ba kayo sa salita ng Diyos? Magpapasakop ba ako sa salita ng Diyos o hindi? You still have the choice. Kaya tignan mo, ano yung pinipili mo, kapatid? Araw-araw sa buhay mo, ano yung pinipili mo? Ano yung pinipili mo? Sino yung pinipili mo? Amen? Kaya Philippians 2, 8-9. Filipos 2, 8-9. Sabi po rito, siya'y nagpakababa at naging masunurin. Tingnan niyo to ha, Diyos na siya. Ang tinutukoy po rito ay si Kristo Jesus. Kung babasahin niyo po yung sa verse 5, pero hindi na natin pupuntahan. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, no other name but the name of our Lord Jesus Christ alone. In Christ alone. Walang ibang pangalan. Bakit? Sabi rito, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Natatandaan niyo yung prayer ni Jesus Christ? Ama, kung pwede, huwag ko itong maranasan. Naano niyo yun? Nung nanalangin siya sa Gethsemane, na tumatagaktak, hindi pawis, kundi dugo na yung lumalabas sa kanya, dahil alam niya kung gaano kabigat ang poot ng Diyos na dadanasin niya. All shouted. Amen? Gaano kabigat yung dadanasin niya, alam niya. Kaya nga siya nanalangin ng gano'n eh. Ama, kung pwede, wag ko na itong maranasan. Pero ano sabi niya pa rin sa bandang huli? Let your will be done. Mangyari pa rin ang kalooban mo. Sumunod pa rin siya sa Diyos. Sumunod pa rin siya ayon sa naitakda para sa ikaliligtas ng mga tao sana na mananalig sa Kanya. Na lahat sana ng tao ay nananalig sa ating Diyos. Lahat sana ng tao ay sumusunod sa ating Diyos. Ganyan po yung disenyo ng Diyos eh. Disenyo ng Diyos sa mga tao. Bakit ka ba niya nilikha? Alam mo ba sagot? Kung magtatawag ako sa inyo, bakit kayo nilikha ng Diyos? Do you know your existence? Do you know your reason for existence? Bakit kayo nandito sa mundo? Why am I here on earth? Bakit ka nag-i-exist ngayon? Alam niyo ang sagot? Para bigyan ng kapurihan, bigyan ng kaluguran ang Diyos. That's the reason why we are all existing. Yung po yung pinakapunot dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Bigyan siya ng kaluguran. Tanong, nangyayari ba yan? Na nabibigyan po natin ng kaluguran kahit sa pang-araw-araw na pamumuhay po natin ang ating Diyos. Ang Diyos, inano niya na lahat-lahat eh. Si Jesus, wala na siyang tinira. Kapatid, ikaw, marami ka pang tinitira. Amen? Tayo po, marami pa tayong tinitira. Marami pa tayong reservation. Hindi ko muna isusuko to. Ayaw ko pa eh. Pero ang Lord, naisuko niya na lahat, naibigay niya na lahat, ginawa niya na lahat. Dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin. Pero tayo, ang dami pa nating tinitira sa ating mga sarili. Bibigay ko yung ganito, pero yung ganito, hindi ko nabibigay sa kanya. Naalaano po ninyo, marami tayong reservation pa. Hindi pa natin lubos na pinagkakaloob sa ating Diyos ang ating mga sarili. Meron pa po tayong mga tinitira. Pero ang Diyos, wala na siyang tinira. Pati nga kahihiyan eh. Hindi ba inabot-abot siya ng kung ano-anong kahihiyan? Anong sabi sa kanya nung nililibak siya? Hindi ba Diyos ka? Hindi ba sabi niya Diyos siya? Ba't di niya ligtas ngayon yung sarili niya? Hindi ba ganyan? Kung anong paglilibak ang naranasan ng ating Diyos,
sa atin. Pero tayo, kung makapagtira tayo sa ating sarili, inang. Uy, atin ka ha. Naku, hindi pwede. Tinitira ko itong oras na to para sa sarili ko. Pero ang Diyos walang tinira para sa'yo. Para lang sa'yo, ginawa lahat ng Diyos. Para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat. Ginawa lahat ng Diyos. Pero ang tao kung makapagtira, inang. At kung kanyahin niya, yung kanyang buhay at kanyang oras, kala mo talaga kanya. Naunawaan po ninyo ito? No? Iilan na lang sa mga tao yung tunay na nagbibigay ng kahalagahan sa kanyang Diyos, sa kanyang tagapagligtas, sa kanyang manlilikha. Kasi kung lubos mo itong nauunawaan, wala ka na rin ititira sa sarili mo. Kahit pa ikaw ay pinapahiya, kahit pa ikaw ay nililiba, kahit pa kung ano-ano sinasabi sa iyo patungkol sa Diyos. Sabi nga, di ba, sa Beatitudes, sa Mateo, mapalad ang mga, nape-persecute. Saan ba yun? Basahin nga natin. Mateo 5. Sa Beatitudes po tayo. Yung Beatitudes na tinatawag, yung mapalad, sermon sa bundok. Verse 11 hanggang 12. Tingnan niyo po ito. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibigkaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang na sinungalingan. Yung persecution mo dahil kay Jesus, ha? Kaya ka mapalad. Hindi ka na-persecute kasi talaga karapat dapat ka i-persecute. Magkaiba po yun, ha? Verse 12. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. So kung nag-persecute man tayo dahil kay Jesus, dahil sa ating Diyos, okay lang. Kung napapaya tayo dahil sa ating Diyos, okay lang. Kala mo ba nababawasan ka? Walang natitira sa sarili mo? Hindi. Buong-buo pa rin tayo sa harapan ng ating Diyos. Yun naman yung mahalaga eh. Paano ka tinitignan ng Diyos? Hindi paano ka tignan ng tao. Amen? Kasi kung magiging mindset po natin ay maging maganda sa paningin ng tao, magiging maayos ka lang kapag ka alam mo na nakatingin sa'yo yung tao. Na ano po ninyo? So anong tawag doon? Tupperware yun. Hindi ka tunay. Ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na mananampalataya, may nakakakita o wala, ang pagkatao mo ganun pa rin. Naunawaan natin? Nandiyan man yung leader mo o wala, ganun ka pa rin. Ano yung ganun ka pa rin? Maayos ka pa rin, gumagawa ka pa rin, sumusunod ka pa rin, because they are not a pleaser of men. Hindi po tayo nabubuhay at gumagawa para sa Diyos, para matuwa yung tao. Hindi natin ginagawa ang mga bagay-bagay para ipakita sa mga tao na tayo gumagawa. Hindi. Ginagawa natin ang lahat ng ito kasi gusto natin matuwa sa atin ang Diyos. Malugod sa atin ang Diyos. Ang gusto natin i-please dito, hindi yung mga tao, kung hindi ang Diyos. Amen. Kaya kung ma-persecute man tayo dahil sa Diyos, anong sabi? Mapalad po tayo. Kung na-persecute po tayo dahil sa ating Diyos. Amen. Nako. So, ang Diyos po ay nabuhay na uli. Hindi po siya patay. Babalik na nga siya. At yun po yung ating, yun po yung ating inaasahan.
mga kapatid. Sa Panginoong Yesus lang natin makikita ang lahat ng ito. At siya lang ang makapagbibigay ng kaligtasan. At siya lang ang makagagawa ng lahat ng ito na pinag-aralan po natin sa umaga na ito. Kapatid, mag-isip-isip ka na ngayon. Hindi po, ang taon po natin ay hindi po paatras, pasulong. Amen. Ang panahon po natin ay hindi po siya pabuti. Ano siya? Pasama. Kailan mo gugustuhin na sumunod sa Diyos? Kailan mo lubusang ibibigay sa Kanya ang buhay mo? Kapag huli na ba ang lahat? Sabi nga sa Bible, habang meron kang pagkakataon, gawin mo na yung nararapat. Habang meron pa tayong pagkakataon na binibigay ang Diyos sa atin, sabi niya po, the reason kung ba't hindi pa siya dumarating ay dahil binibigyan niya pa ng pagkakataon tayong mga tao. Nakita niyo kung gano'n tayo kamahal ng Diyos? Hanggang ngayon, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Amen. Yung mga alagad ni Kristo noon, alam po natin yung naging buhay nila at kung paano po sila sumunod kay Yesu Kristo. Up to their last breath, sumunod sila kay Jesus. At marami pang mga tao na nakita talaga natin dahil sa kanilang pagsusumikap, no? At pagsunod sa Diyos. Maging kapalit na yung kanilang buhay, hindi nila ito pinanghinayaan. Bakit? Alam nila, mawala man sila sa lupa, alam nila yung kanilang magiging buhay pagkatapos ng buhay nila sa lupa. Kaya nga si Pablo, malakas ang loob niya. Gusto ko na mamatay. Gusto niya na. Malakas ang loob niya. Kasi alam niya yung patutunguhan niya. Nabasa niyo na ba yun? No? Si Pablo, malakas ang loob niya na sabihin yun. Pero gusto niya pa rin mabuhay. Bakit? Para makapagbahagi pa. Marami pa siyang mabahaginan ng salita ng Diyos. Para marami pa maligtas. Dahil meron pa, marami pa dyan. Yung mga tinawag ng Diyos na mga nawawala ay hindi pa natin nakikita. Kaya nagpapatuloy po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung mga kapatid, bilang pagbabalik sa ating pinag-aralan sa umaga na to, Acts chapter 4 verse 12, Gawa 4:12. Kay Yesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Namnamin po natin mabuti ito. Amen. Gusto natin ang kaligtasan? Alam niyo po yung kaligtasan na binibigay ng Diyos? Bukod doon sa inaasahan nating eternal life na kapiling niya, kahit po dito sa lupa, yung salvation na yan ay binibigay ng Diyos sa atin. Hindi ba ngayon naligtas tayo sa tiyak na kapahamakan? Gano'ng kalakas si Pepito? Di po ba? Hindi ko sinasabing masaya tayo kasi doon siya sa Catanduanes. Hindi po. No? Pero nakita po natin, di ba? Tingnan niyo yung panahon. Maaaring umulan pa rin. Huwag po natin aalisin yung ganung bagay. Pero di ba, kahit po dito sa lupa, yung kaligtasan na pinangako ng Diyos na ito ay nararanasan pa rin po natin lahat. Sola gracia. Because of His grace. Dahil sa biyaya ng Diyos. Ang ulan at ang araw ay parehong nararanasan ng masama
at mabuti. Ngayon, ano magiging difference ng masama at mabuting tao? Pagdating ng panahon, makikita natin lahat. Sabi sa awit, nabasa niyo na ba yun? Pagdating ng panahon, makikita natin ang malaking pagkakaiba ng kasasapitan ng mga masasamang tao at ng mga mabubuting tao. Huwag kayo mag-alala, hindi unfair ang Diyos. Amen? Hindi po unfair ang Diyos. Alam niya yung ginagawa niya. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya at magpatuloy po tayo sumunod sa ating Diyos dahil walang ibang makapagpiligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Ngayon tatanungin kita ulit, ikaw ba'y ligtas na? Amen? Ang pag-attend ay hindi nangangahulugan na ikaw ay ligtas na. Isang bagay ito para makarinig ka ng salita ng Diyos at magkaroon ka ng pananampalataya. Amen. Pero hindi ito yung ebidensya para masabi mo na ikaw ay ligtas na. Pero malaking bagay ang nagagawa nito para ikaw ay magkaroon ng maraming salita ng Diyos at lumago, mag-level up ang ating mga pananampalataya. Amen. Para makapabuhay po tayo ayon sa ating pananampalataya. Kasi po sa tunay na anak ng Diyos, ang araw ng pagsamba, hindi na po questionable. Hindi na rin siya pagdidesisyonan. Pupunta? Hindi na siya ganon. Alam mo yung salitang automatic? Ha? Automatic na yun. Automatic. Araw ng pagsamba, dito ako sa Diyos ko. Walang dapat makaistorbo. Dito ako sa tagapagligtas ko. Walang makakaagaw ng oras ko. Dito ako sa manlilikha ko. Sana ganun po. Sana ganun natin lahat ng mga tao. Sana na ganun nila nakikita yung kahalagahan ng ating pong pagsamba sa Diyos. Ngayon, dapat maraming magpasalamat nga sa Diyos eh. Sabi ko nga kasi naligtas tayo ng Diyos. Amen. Yung pagliligtas niya, kahit dito sa lupa, nararanasan po natin. Amen. Uulitin ko. Lahat-lahat sa Diyos, binigay niya na, ginawa niya na. Ikaw kapatid, bakit hindi mo maibigay ang lahat para sa Diyos? Bakit may tinitira ka pa? Bakit may reservation ka pa? Kaya mo bang iligtas ang sarili mo? Kung kaya mo, tumayo ka. Hindi na natin kailangan gawin ito. Nakinuha niyo po ba? Kung kaya pala natin iligtas ang ating mga sarili, kahit hindi na natin gawin ito. Pero hindi. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ng Diyos. Yung po yung malaking katotohanan doon. Dahil si Jesucristo lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At si Jesucristo lang, yung pangalan lang ni Jesucristo, ang ibinigay ng langit para sa ikaliligtas natin mga tao. Ngayon, mag-isip ka ulit. Bakit nagtitira pa ako? Bakit may reservation pa ako? Bakit hindi ko binibigay lahat sa Diyos? Nauunawaan ko po na marami po tayong ginagawa. Tama? Sino bang walang ginagawa? Taas nga kamay ng walang ginagawa. Wala, di ba? Lahat po tayo may ginagawa. Nauunawaan ko po yan. Marami po tayong ginagawa. Whether estudyante ka, manggagawa ka, nanay ka, tatay ka, ano man ang kalalagayan mo, meron po tayong lahat ginagawa. Amen. Pero dahil alam din natin na meron tayong Diyos na dapat nating sambahin at pasalamatan sa Kanyang mga ginawa sa atin, ano man yung mga ginagawa natin, isasantabi natin para sa Diyos. Yun yung lubos na nakakaunawa na ng Kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano. No reservation.
Lahat binibigay na sa Diyos. Lahat inaalay na sa Diyos. Amen. Kaya nawa po, sa umaga na ito, nakapag-isip-isip po tayo. Baka meron pa tayong tinitira hanggang ngayon. Anong dahilan? Bakit hindi natin ibigay lahat sa ating Panginoon? Tayo po muna tayo tumayo. Tayo pong lahat gusto natin ng kaligtasan. Amen. Wala ang isa man dito ang sasagot na, hindi, ayoko kaligtas. Wala. Lahat po tayo gusto natin ng kaligtasan. Lahat tayo gusto natin ng kaligtasan, nakapiling po natin ang ating Diyos. Amen. Ngayon, alam na natin paano yun natin makukuha. Paano natin makakamit. Sinabi na po natin ng lahat na yun. Solus Christus, in Christ alone. No other name, walang ibang pangalan na dapat nating lapitan at panaligan kung hindi ang ating Diyos lang. Hallelujah. Manalangin po tayo. Kapatid, totohanan kang manalangin, hindi para sa kung kanino man, kundi sa sarili mo. Panalangin mo yung sarili mo. Manalangin ka sa Diyos, makipag-usap ka sa Diyos ngayon. Makipag-usap po tayo sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, ano ba yung dahilan? Bakit hindi natin maisumo sa Kanya ang lahat? Ano yung humahadlang sa atin? Ano yung nagre-reserve sa atin? Ano yung malakas na puwersa sa atin na hindi natin lubos na maisumo sa Diyos ang ating mga buhay? Hallelujah. Sa Diyos po natin ito sabihin, sa Diyos po natin ito isupot. Sa umaga na to, ibigay po natin yan sa ating Diyos. It's about time. Ito na po yung panahon. Gusto natin ang kaligtasan. Ngayon, kung ayaw mo naman ng kaligtasan, walang pumipigil sa'yo. Wala rin pumipilit sa'yo na gawin ang bagay na to. Malaya ka. Kung ayaw mo naman ng kaligtasan, nakapili ng Diyos. Napakalaya natin mga tao. Kung yan ang magiging desisyon mo. Pero para doon sa mga nagnanais talaga ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos, alam na po natin ang ating gagawin. Tuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O aming Ama. Salamat po sa umaga na po. Salamat sa iyong katuruan. To you alone, Lord God, we have our salvation. To you alone, we can live by faith, Lord God. To you alone, Lord God, we can live our lives here on earth together with you. Hayaan mo, O Diyos, na nawa ang bawat isa sa amin ay maisuko sa iyo. Ano man yung mga tinitira pa namin sa aming mga sarili, isuko po namin sa iyo. Ano man yung mga bagay na inuuna namin bago ikaw, nawa ngayon, binago mo na kami ka. Binago mo na yung isip namin. Ano man yung mga pagmamatigas ng puso, ng kaisipan, sa oras na to, maging pagmamatigas ng ulo. O Diyos, kayang-kaya mo itong durugin. Kayang-kaya mo itong wasakin, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon. Maialay namin ng buong buo ang aming mga buhay sa iyo sa umaga na ito. Kaya naman, Panginoon, nawa, O Diyos, yung regalo ng kaligtasan, nawa, Panginoon, ang mga pangalan namin na nakasulat na sa aklat ng buhay ay huwag pong mabura. At kung hindi pa kami sigurado kung nakasulat na nga ba ang pangalan namin sa aklat ng buhay, O Diyos, simula sa araw na ito, tulungan mo po kami. Tulungan mo kami na uli kang tanggapin bilang aming Hari, Diyos at tagapagligtas. At ito na po ang masusunod namin. Ito na po ang maghari sa amin. Ito na po, Panginoon,
ang mauna namin sa aming mga buhay. Kaya purihin ka, Panginoong Hesus, sa umaga ng kapal. Nawa, O Diyos, magpatuloy kami mabuhay ayon sa aming mga pananampalataya, O Diyos. At mas palaguin mo pa, anumang pananampalataya meron kami ngayon, Panginoon. Mas tumatangkad, mas yumabong at lumago, umunlad ang mga pananampalataya ko namin para sa iyo, God. At sa ganoon, hindi kami makasunod sa iyo, God. Nawa, nagagod ka po sa amin, simula pa kanina, at sa mga iba pang mga bagay na gagawin pa po namin para sa iyo. In Jesus' name, Amen.